Isang magandang araw po mga kaibigan, welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na talakayan. Bago po tayo mag-umpisa ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga manunood sa patuloy ninyong suporta. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at paki-press ng notification bell para laging updated sa mga next videos. Maraming salamat po. Today's episode ay bibigyan natin ng pansin ang tanong ng isa nating subscriber, nasa mahigit 2 buwan na ang pinagbubuntis ng inahin, 85 days na, kung pwede ba daw pakainin ng grower feeds ang inahing baboy dahil may sobra pa raw ang kanyang mga fatteners. Ito ay bibigyan natin ng sagot sa abot ng aking makakaya at sa simpleng pamamaraan lamang. Shout out po sa inyo at maraming salamat sa inyong tanong. Ang bawat edad ng baboy ay may katapat na feeds na naaayon sa kanilang edad. Halimbawa sa mga patabaing baboy, ay kumakain sila ng pre-starter at starter feeds kung nasa below 3 months pa. Pagkatapos nito ay grower feeds at finisher hanggang umabot sa kanilang market weight. Sa mga gagawing inahin o dumalaga, ang pagpapakain ng grower feeds ay hanggang 6 na buwan lamang at magpapalit na sa breeder o gestating feeds bilang paghahanda sa breeding sa ika-8 buwan. Ang gestating feeds ay design upang may handa ang reproductive system nila. Sa makatuwid ang grower ay design para sa mga palakihin o pang-market na baboy, dahil high-energy feeds ito at napapabilis ang paglaki ng mga alaga, kaya sa pangalan pa lang na grower, meaning pampalaki. Balikan po natin ang tanong kung maaari bang pakainin ang buntis na nasa almost 3 months na. May mga negative effect po kasi sa panganganak kapag ito ay binigay dahil nga high energy feeds ang grower, mabilis ang pagtaba ng inahin, kapag masyadong mataba na ay baka mahirapan na siyang manganak dahil sisikip ang daanan ng mga biik. O ang kabaliktaran naman, lalo na kung nasa last stage na ng pagbubuntis ay mas tataba o lalaki naman ang mga biik sa loob at ganoon din mahirapan ang inahin na ipalabas sa araw na manganak. Kapag nangyari ito lalo na sa mga unang parity o sa pangalawa na hindi pa masyadong sanay ang inahin ay tiyak mahihirapan. Katulad sa inyong nakikita sa aming 2 buntis na inahin kung saan ay nasa loob na ng gestating o farrowing pen kung saan ay limitado lang ang kanilang galaw, tatayo hihiga at konting atras abante lang ang magagawa nila. Kung papakainin ng grower feeds lalo na kung sa matagalang panahon ay mas tataba sila dahil wala sila masyadong aktibidad sa loob ng kulungan, hindi kaagad nila ma-convert ang kanilang pagkain para maging energy. Again, ang grower ay high energy at mataas ang protina para sa muscle development at intended sa pangbenta na baboy. Dahil mataas na ang fats ng inahin ay tataba din ang mammary glands at mag-produce ng gatas kahit hindi pa oras. Kung wala pang sususo na mga biik ay maninigas ang mga utong at pagmulan ng mastitis. Ang iba pang mga negatibong epekto kapag nahirapan na manganak ang inahin ay nariyan na ang pagdukot natin sa loob upang mahila palabas ang mga biik. Posibleng magkaroon ng prolapse dahil sa abdominal pressure, ere ng ere ang inahin pero nakabara ang biik at hindi may palabas. Posibleng magkaroon ng mortality sa mga biik at worst kung kasama ang mama pig kapag hindi makalabas sa tamang oras at marami pang iba. Napaka-stressful nito sa inahin at mga biik at lalong-lalo na sa ating mga nag-aalaga. On a lighter side, dahil hindi nabanggit sa tanong kung gaano karami ang natitirang grower feeds, kung hindi naman pang matagalan halimbawa 2 o 3 araw lang o sabihin ng 1 linggo ay maaari namang ibigay para hindi masayang o matapon lang ang feeds. Manage na lang po ang wastong pakain habang papalapit ang araw ng panganganak. Sana ay nasagot ko po ang inyong katanungan patungkol sa pagpapakain ng grower feeds sa mga buntis na inahin. Sa inyong nakikita kung saan ay nagpapakain po kami ng mga dahon katulad ng madre de agua at kangkong, bahagi na po ang mga alternatibong pagkain araw-araw sa aming mga inahin. Ito ay aming pamamaraan lamang. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.